Magandang araw po sa lahat. Ito po si Teacher Bong para sa ating iTuro. Ang ating pong aralin ngayon ay aralin palipunan 6th, Quarter 2, Week 5, Part 3. Ang ating pong kompetensiya ay galing sa K-12 na tatalakay ang mga layunin at mahalagang pangyayari sa pananakop ng mga Hapones. Pagsiklab ng digmaan, labanan sa bataan, death march, labanan sa koridor. Ang ating pong code ay AP6 KDP-IIE-5. So, napag-usapan po natin sa unang bahagi, yung part 1, ay kung paano po nagsama sa digmaan ang Pilipinas sa pagitan ng Amerika at ng mga Hapones. Sumunod ay ang labanan na nangganap sa Bataan, at ang sumunod po natin maging aralin ay ang Bataan Death March. Ito po ay isa sa mga tinatawag nila na masakit na pangyayari sa kasaysayan. Okay? So, ito po. Nagsimula na po tayo sa ating bakit ba sumuko yung nasa Bataan. So, dito po, kung ang utos po ay laban hanggang kamatayan, mula na dito kay binaba ito ni Douglas MacArthur noong panahon ding yon, no? Bakit sila sumuko? Kung talagang yun ang utos. So, meron po kasi mga dahilan. Una, pagod, gutom, may sakit, at kakulangan sa armas. So, bakit pagod? Dahil po halos 24/7 ng bakbakan dito sa Bataan. Tapos jungle warfare to. May bumabaril, narinig mo yung tunog, pero hindi mo lang kung saan galing. So, bukod doon, syempre, hindi ka na makakatulog. Tapos, dahil kang gising dapat. Tapos, dapat yung mga pagkain. Syempre, hindi naman makakalaban ng wala kang sapat na pagkain. Nung panahon na yon na nung ginawang War Plan Orange, lahat ng mga kagamitan ng pagkain, mga ganun pa man, ay naiwan sa may bandang norte. No? So, dito, at kakulangan sa armas. Wala na sila mga bala, kaya nga bato na lamang na malaki ang kanilang mga hinahagis mula sa bundok sa mga kalaban nila. Mababang moral ng mga sundalo, kasi nga nagpapatuloy na nawawalan sila ng pag-asa dahil nasabi nga nung nakaraan na darating yung kanilang reinforcement, walang dumarating. No? Kasi nga napag-usapan natin nakaraan, inuna muna ng Amerika na suportahan yung laban sa Europa bago ito ng isipan niya dito sa Pasipiko. Sumunod, malapit na sa ospital ang mga artillery ng mga Japanese to na nagkakanlong sa 12,000 sugatang sundalo. May 12,000 sugatan na sundalo na nasa ospital at malapit na lang doon yung nagbubomba sa kanila. So, syempre, pag binombahan nyo, automatic, mamamatay lahat doon. Hindi lamang yung mga pasyente, maging yung mga manggagamot. Sumunod, patuloy na mamamatay ang 78,000 Bataan defenders. Sa 78,000 ito, 12,000 ay Amerikano at 66,000 ang mga Filipino. So, ito po yung larawan ng pagsuko na dokumentado. Ito ay si Williams, si Colonel Williams, si Major General Edward P. King Jr. Siya po yung pinakapinuno ng Bataan Defenders. Tapos naman, ito ay si Wade Cothram at saka si Tisdale ito. Yung nakaharap po nila, yung kaharap ni Edward P. King, yan po ay si Colonel Nakayama. At yung nasa tabi niya ay yung kanyang interpreter. Okay? So, dito, masasabi natin na hindi naman talaga formal na natapos. Nangyari ito, yung usapan na to, noong 9 ng Abril. Pero, kahit sila ay nakipag-usap pa ng panahon na yon, patuloy yung mga bakbakan na nagaganap dito nga sa mga kagubatan ng Bataan. So, nung sumusuko itong si Colonel King or si General King, nakipag-negosasyon siya kay Colonel Nakayama. Ang unang original niya kausap ay si General Nagano. Pero, hindi naman pwede daw makipag-usap itong si Nagano sa kanya patungkol sa pagsuko dahil wala siyang otoridad. Itong si General Nagano, ang kanya kasing focus ay talunin yung puwersa ng Bataan. Kung kaya, niyaya niya itong sina General King na pumunta nga sa isang lugar, sa Lamaw, mula doon sa kanilang base, pumunta sila ng Lamaw, at makipag-usap nga sa sino man ang ipapadala nitong si Masaharu Homa. Tandaan, si Masaharu Homa ay ang namuno sa paglusob ng mga Hapones dito sa Pilipinas. Okay? So, inilatag nitong si General King yung lahat ng mga kondisyon. Pagkakaroon ng pagiging POW ng mga susuko, ibig sabihin prisoners of war. May mga karapatan sila na hindi sila pwedeng abusuhin, saktan o imaltrato. Tapos, inilatag niya din yung mga kung paano ibibigay yung mga sandata, kung paano isusuko yung mga garrison. Pero itong si Colonel Nakayama, ang una niya naging tanong kay
General King ay kung siya ba daw ay si Wainwright. Dahil ang pagsuko nitong si King ay hindi alam ni Wainwright. Ang utos kasi kay King, depensa ng bata hanggang sa kamatayan. Ganon din naman kay Wainwright, bago umalis si Douglas MacArthur patungong Australia para ayusin yung puwersa doon. So, si Jonathan Wainwright ang naging pinakapinuno ng USAFE sa Pilipinas. Kaya nga, nung nagsumuko si King, sinabi niya na hindi alam nitong si Wainwright na kanyang pagsuko at kusang loob ito sa sarili niyang isipan at hindi siya sumusuko bilang kabuuan ng puwersa ng Pilipinas kundi yung mga nasa Bataan lamang. Kaya nga medyo nadismaya ito si Nakayama. Nagkipag-usap pa sila at napansin nitong si General King na wala kang kinapupuntahan na kanilang usapan. Dahil isa lang gusto ni Nakayama ang unconditional surrender. Susuko sila, wala silang kondisyon na kahit ano dahil sila ay spoils of war, hindi prisoners of war. Ibig sabihin, sila ay mga natalo, sila ay hindi mga magiging prisoners of war, kundi maging resulta lamang silang digmaan. Okay? So dahil dito, hiniling nitong si Nakayama ang saber o yung espada nitong si King. No, tanda nga na talo or nakuha nila itong mga Bataan defenders. Kung saan sinabi naman ni King na naiwan niya daw to sa Maynila nung sila ay nasa kalagitnaan ng kaguluhan. Dahil dito ay ito lamang yung dokumento na masasabi natin pero walang pirmahang naganap. Kaya nga walang talagang proper na dokumentado or dokumento na magpapatunay na sumuko nga ang mga puwersa ng Bataan at ito ay nagpahirap dahil dito ay hindi mo nga matatawag na prisoners of war dahil wala naman talagang silang pinirmahang kasunduan. Okay? So yan. Ngayon sa mga nagtataka, bakit yung Bataan ay dinipensahang mabuti, no? So kung natandaan po na sa una nating paliwanag, no, nandito po kasi yung depensang una, kung natandaan ninyo yung sa ginawa na yung first corps at second corps, kung paano sila nagdepensa. Tapos dito yung sumunod na depensa nila sa Bagac-Orion. Now, dun tayo sa depensang nauna. Ito. Kung papansin niyo po, may mga dalawang bundok or kabundukan na nandito. No? Mount Naval, I think ito, at saka yung sa Mount Bataan. Ito po mga lugar na matataas na ito ay naging tanggulan kasi nakita nila mula sa baba yung mga paparating na mga sundalo. Yun nga lang, naubusan sila talaga ng armas at saka ng mga pagkain kung kaya umatras sila hanggang sa wala na silang mapagkukunan, talaga sumuko na sila. So, wala na po silang pupuntahan dito dahil nakapaikot naman yung mga navy ng mga Hapon. Habang kasing nangyayari to na nilulusob yung Bataan, nilulusob din yung korehidor, no? Yung nasa ibaba po ng Bataan. Okay? So, yan. So, ito po yung isa sa mga larawan ng World War II ng panahon na yon. Isinasaayos ng kada 100. Sa 78,000 mga sundalong sumukong ito, sila ay inaayos na ang bawat grupo na maglalakad ay 100. Pagkatapos ay maglalakad sila sa gitna ng daan. Sa magkabilang gilid nito, may mga nakapwestong mga sundalong Hapones. Sino man ang aalis sa linya, magbabagal sa paglalakad, o kaya naman babagsak dahil sa sakit, automatic paparusahan. Pwedeng sipain, tamaan ng hampasin ng baril, o kaya minsan, kapag nagbalak tumakas, pinupugutan ng ulo, o kaya binabayoneta. Pag sinabi ko pong bayoneta, no, ibig sabihin po nito ay ito, yung espada na o yung kutsilyo na nasa harapan ng kanilang mga baril, ito yung sinasaksak sa kanila. No? At syempre, dahil mahina ng ilan sa mga sundalong ito, yung mga talagang di na makapaglakad, ang ginagawa, pinapaghukay ang ilan sa kanila at pagkatapos ay sila ay binabaon ng buhay. No? So yan. So, kaya nga talagang naging pahirap. Dito po, sumunod ay yan. So dito, ano ba yung Bataan Death March? Ito po yung pagmarsya mula sa dalawang punto. Mula sa Saysayin, Bagac at sa Maribeles, Bataan, kung saan makikita sa Pilar, Bataan at maglalakad patungong istasyon ng tren sa San Fernando, Pampanga patungong Camp O'Donnell sa Tarlac. So naganap to nung sa unang araw nito, yung 9 ng Abril, no? Sa dalawang grupo, no? Ito pala, Mount natin pala. Hindi pala Naval. Yan. Na ang unang grupo po dito, yung sa Bagac at dito naman sa Bataan. So maglalakad sila dyan. Yan. Pagkatapos, magkita sila sa may Pilar, Bataan. Ngayon, yung pong kung nakakita na kayo ng ganitong mga
landmark sa inyong lugar, lalo na dito sa may Bataan, sa may Pampanga, tsaka Tarlac, ito po yung ibig sabihin yan, no? Okay, papakita natin, no? Ito yung larawan. Itong larawan to, nung una kong nakita kasi para siyang dalawang tao lang. Pero ito po yung tunay ng larawan niya. Yan. Isang tao, kanya po inakbayan yung isang nanghihina na at yung isang nakabagsak na. Yan po yung larawan ng makita natin dito. Itong mga obelisk shape na to, ng mga yan po ay mga landmark sa Bataan Death March. Meron po tayong 138 na mga ganito. Yung 100 nito ay makita sa Bataan. Yung 31 nito ay nasa Pampanga. Yung 7 ganito ay makita sa Tarlac. Yung nasa Bataan po, dalawa yung tinatawag nilang 0 kilometer. Ibig sabihin, yung number na nakalagay doon is 00. Ito, 00. Kasi po, ito yung nasa Bagak, ito yung nasa Maribeles. Dito po yung maging simula ng mga paglakad, kaya 0 kilometer. Wala pa silang nilalakad ng panahon na yan. Okay? At nagkita po nga po yung mga nasa Bagak at saka sa Maribeles. Then tuloy sila maglalakad. Dito mula sa Pilar Bataan, dire-diretso na naman sila patungo sa yan. Dito po sa susunod sa ayan, mula dyan pupunta po sila sa San Fernando, Pampanga. Ito sa San Fernando, Pampanga kasi meron po diyang tren. At yung tren po niyan ay isang tren na ang kanyang linya po ay dadaan yan sa Tarlac. Bahagi ng Kapas. Pagkatapos ng bababa sila sa Kapas, maglalakad na naman sila patungo sa Camp O'Donnell sa Tarlac. So, pakita po natin yung larawan naman ng istasyon ng tren. Ito po yung istasyon ng tren na nasa San Fernando, Pampanga. Ito po yung malapit or bandang tapat po ng Kapitolyo ng Pampanga. No? So, ito po yung naging museum. No? Wala na tayong tren ngayon dito. Sa loob po nito ay may mga estatwa din na kung saan nagpapakita na yung pong paghihintay ng mga Pilipino at Amerikano na sundalo bago sila sumakay sa tren. Ito po yung itsura, example lang to ng tren, hindi po to yung eksaktong tren na sinakyan nila. Pero ipapakita ko lamang po yung feature, no? Sa kanilang pong pagsakay sa tren, no, meron po silang tinatawag na mga bagon. Yung bagon, ito po yung mga carriage, kung saan po sumasakay yung mga tao. Ang capacity ng isang bagon na tren na sinakyan nila is 40 lamang. At yung pinagkasya ng mga Hapones sa kada isa sa mga bagon na yan ay 100. Sa sobrang siksikan, talagang hindi na makakahingang ilan sa kanila kung kaya namatay silang nakatayo. Now, kung papansin ninyo, yan po ay naging napakahirap. Pero worst pa yung iba. Dahil yung ibang hindi nakasakay ng tren, nagtuloy na naman sila maglakad mula sa San Fernando, Pampanga hanggang doon sa bahagi ng Kapas sa lakad na naman Camp O'Donnell. So, sabi nga nila, mas privileged pa, mas maswerte pa daw yung mga nakasakay sa tren kumpara sa naglakad na naman. Tandaan natin ay hinang-hina na sila, wala halos mga pagkain, at yung mga lahat po kasi habang naglalakad sila sa Death March na to, ang ilan sa mga Pilipino na nakikita sila na mga sibilyan, tinatapon ng pagkain at inumin para mabuhay sila. At sino man po ang makita mandakip ng mga Hapones ay pinupugutan din nila ng ulo kaya binabayoneta sa bahagi ng mga tumatanggap at sa mga bahagi ng mga namimigay. So, ganun po kahirap yon. Sa sobrang hirap nga ng tubig, kahit yung tubig lang daw sa kanal, iniinom na nila para lang sila ay ma-hydrate dahil dehydrated na nga sila. So, pagkatapos po doon, ay pupunta sila, ang huli nilang lakad ay dito sa pagitan ng Kapas hanggang sa Camp O'Donnell. Sa Camp O'Donnell, nakarating lamang doon ay 54,000 mga Pilipino at Amerikanong sundalo. Ganun karami yung nawala, no? So, pero sinasabi nga natin, hindi naman po ito yung pinaka-worst sa history, pero malaki pa rin. Kasi pinaka-worst sa history, I think, yung National Defense Corps incident na kung saan 200 hanggang 300,000 na mga South Koreans yung namatay nung pinaglakad sila sa winter noong 1951 na mga Chinese. Okay? So, yun po yung nangyaring sa Bataan Death March. So, ito po yung larawan ng mga ilan sa mga nakuha natin, no? So, panadaan po natin, no? Ang ating po naging aralin po dito ay yung pagiging bakas ng mga bayani at tatalakay ang mga layunin at mahalagang pangyayari sa pananakop ng mga Hapones, ang Death March. Ito po si Teacher Bon nagsabing stay home and stay safe. Salamat po sa pakikinig.